Ito naman si Marcos. Huwag mo masyadong i-down yung sarili mo. Oo, ramdam ka namin na ikaw ang isa sa mga presidente na walang winta sa Pilipinas. Medyo itong pamahalaan natin, medyo nag-iiba ng ihip ng hangin, nag-iiba ng timpla. Lalo-lalo na ang kanilang pinuno na walang iba kundi si Bongbong Marcos Jr. na ngayon, ay nung nakaraan. Alam natin na para nakikipag-reconcile sa mga Duterte at napag-usapan na yan. Pero pag-usapan natin ngayon, itong mga huling sinabi niya regarding dito sa ating bansang Pilipinas. Itong sabi niya dito, nagsasawa na ang mga Pilipino, ang mga kababayan nating Pilipino, diyan sa politika at hindi maramdaman ng ating mga kababayan ang presensya ng gobyerno. So para bagang inaamin niya dito na parang hindi nagtagumpay ang kanyang gobyerno sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan. Kayo ba, kung tatanungin ko kayo mga partners, nagtagumpay ba si Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon? Kasi eto, siya mismo ang nagsabi, pero malay nyo naman, iba yung sinasabi niya sa ating opinion. Ikaw, parang RJ. Palagay ko nagtagumpay naman. Saan? Nagtagumpay siyang inisintayong lang. Kasi isipin nyo naman alam niya rin sa sarili niya na sumablay siya Tapos sinasabi niya na gusto niya nga yung makipag-ayo sa mga Duterte. Ano ka ba naman, sir? Sana naman isipin mo bago mo sabihin yung mga bagay na yan, tignan mo yung ginawa mo sa mga Duterte. Actually, ang kapal nga ng mukha mo Kung tutuusin, bakit? Isipin mo na lang, yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte, inisa-isa mo. Unang-una, si Pastor Kibuloy. Tinulungan ka ng SMNI, tinulungan ka ni Pastor Kibuloy kasi akala ng lahat na itutuloy mo yung mga bagay na ginawa ni Pangulong Duterte. Pangalawa, si Pangulong Duterte. Anong ginawa ni Pangulong Duterte para sa inyo, para sa pamilya Marcos? Di ba pinalibing niya yung tatay mo sa libingan ng mga bayani na kaya nyo nga pinasalamin yan kasi hindi nyo mapalibing hinihintay nyo. Ito yung pagkakataon na yon na nailibing na, pero anong ginawa mo? Pinadala mo si Pangulong Duterte doon sa daig. Di ba? Ganong kakakapal ang muka. Tapos eto na naman, si BP Sara, tinarantado nyo. Nagtatrabaho ng maayos yung Ali. Nagtatrabaho sa DepEd. Ginagawa yung yung trabaho niya, pero anong ginawa nyo? Ginurgor nyo na ginurgor. 'Di ba? Tapos, ayun pala, ang plano nyo talagang sirain ng mga Duterte para sa pansariling kapakanan nyo. Ewan natin kung ikaw yan o yung si Insan. Minekos-mekos na naman ni Insan. Tapos, presidente ka, ay meron pa nga, naisip ko yung yung sinabi niya doon na hindi daw pang maliliit na bagay yung project niya, yung pang malalaki. Ano ka ba naman, sir? Yung mga micro problem nga na sinasabi natin, ito yung malalaking bagay o yung malalaki para sa aming mahihirap. Kagutuman, krimen, di ba? Traffic, pila sa LRT. Yang mga yan, hindi mo kasi nararanasan. Yan ang problema. Tapos meron pa nga siyang pinirmahan yung about doon sa pagpapalit ng ng pangalan sa sa mga sasakyan. Pirma ka ng pirma, hindi mo naman naiintindihan yan Alam mo ba kung gaano kahirap yan mag-change ownership ng sasakyan? Google ka ng maraming oras, tapos pinagmamalaki nila, binawasan. Alam ko dati 20,000 yan Pero binawasan nila, ginawa nilang 5,000. Pero 21 days. Biruin mo naman, kakabili mo lang ng motor na second hand, hindi mo rin alam yan kasi hindi ka naman nabili ng second hand na motor. Kasi puro bago ang binibili nyo sasakyan, baka nga hindi ka nagmumotor 21 days lang. Gaano kahirap yan sa isang Pilipino? Imbis na ipapasok nila sa trabaho, pupunta pa sila sa LTO para magpa-change ownership. Yan yung mga bagay na hindi mo alam. Na akala mo na etong mga to, maliliit lang yan, pero sa aming mga mahihirap, sa aming mga Pilipino, napakalaki niyan. Mga partner. Okay, Jay Guevara. Ano yung tanong mo ulit kanina, Ter? Ang tanong ay kung nagtagumpay ba si Marcos Jr. sa 3 taon niyang panunungkulan sa gobyerno? Kasi siya mismo kanina inamin niya parang hindi naramdaman ng taong bayan yung mga ginagawa ng gobyerno. So, aminado siya
na medyo hindi nagtagumpay. Pero sa iyo, sa tingin mo, nagtagumpay ba o hindi? Dahil nagtagumpay. Oo. Tagumpay si Marcos. Sige, paliwanag mo nga. Ramdam na ramdam. Nagtagumpay siya na pakawalan yung mga drug lord. Ayun. Yun, Tsaka nagtagumpay siya na maibalik ulit ang mga droga sa Pilipinas. Ayun. Ramdam na ramdam. Ramdam namin yun, ha? Kaya, katulad din sinabi ko nga kanina, yung mga drug lord, nung panahon ni Pangulong Duterte, pinupuksa natin ang droga at pinupuksa natin kung saan nanggagaling ang droga. Pero sa panahon ngayon, binubuhay ang droga at hindi hinahanap kung saan nanggagaling ang droga. Kasi may mga sinabi din siya doon sa interview niya na sabi niya ay sila daw ay, yun nga, pinagyabang niya nga yung drug wall sa Alitagtag, Batangas na hindi na natin alam kung nasan na yung driver. At wala na ring update doon. May mga CCTV pa nga footage nga po daw doon na hindi na naibalita. Pina-shutdown na sa lahat ng mainstream media yung bawal nang ibalita at mapag-usapan. So, yun nga, ang mga banateros, kasi nga, nabanggit nga doon ni Marcos na patuloy daw ang kanilang trabaho sa mapatungkol sa droga sa Pilipinas. Pero ang masakit nga ho dito, puro na lang droga na uhuli. Wala naman tayo nakikitang mga drug lord na nahuhuli. Kita nyo yung sa Alitagtag, di ba, driver lang. Diba? So, doon palang medyo nahihiwagaan na tayo kasi ikaw ba naman sa 13 billion na pulburon tapos isang tao lang ang kasama. Medyo mahiwaga, no? Ayan. Kaya may nagawa si Marcos. Yan, nandiyan si Dilima, nakalayan na. Si ano, tawag dito? Kerwin. Si Kerwin, na mayor na ngayon. Si Dilima, na congressman ngayon. At isa sa mga nabunot or nahugot ni Martin Romualdez laban sa mga Duterte. Ayun. Naramdaman namin. So, tagumpay. Tagumpay. Ayun. Pero sa akin naman, ito, unahin ko muna yung pakikipag-reconcile niya sa mga Duterte. So, dalawang bagay lang yan. Itong matapat na reconciliation or itong politically motivated na reconciliation. So, mamimili na lang kayo kung alin sa dalawa. Yung sa matapat, titingnan yung... ito yung ibig sabihin nito, yung tao sa puso na pakikipagbate o pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Ito naman, na politically motivated, yung budol na naman to. Budol, ginagamit lang itong bait-baitan para makagain ng trust, gain ng power, gain ng suporta sa taong bayan, kung baka palabasin na mabait sila. So, yun po. Pero ang nangyayari kasi dito, nakikipag-reconcile sila without knowing kung saan nagsimula. Dapat, kung saan nagsimula, doon nila aayusin. Kung halimbawa, kung saan nagsimula yung hidwaan ng mga Duterte at ng mga Marcos, doon sila magsisimula. Katulad na lang halimbawa, eto, palabasin nila si Pastor Apollo Sikibuloy sa lalong madaling panahon. Dahil yun po, ang pinakaunang hakbang nila para pabagsakin ang mga Duterte. Yung mga malalakas na supporters o allies ng mga Duterte at inumpisan kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kinulong nyo si Pastor Apollo Sikibuloy, wala namang kasalanan. So now, you can start the reconciliation by sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Pastor Apollo Sikibuloy. And you could also start the reconciliation by bringing PRRD back home. Di ba? Kasi yun ang naging dahilan kung bakit lalong nag-away ang Marcos at ang mga Duterte. At regarding naman dito, dito sa sabi mo na hindi maramdaman ng mga Pilipino, well, alam mo alam mo kung anong nangyayari sa Pilipinas. Alam mo kung anong nararamdaman ng mga Pilipino dahil hindi nyo naman, pero ayaw nyo lang kasi pakinggan. You know what's happening Alam nyo kung ano nangyayari, alam nyo kung ano sa loobin ng Pilipino, and that reflects doon sa resulta ng eleksyon na halos ayaw na sa inyo ng mga tao. Yan nga, mga laglag nga yung mga bataan mo na senador, di ba? So now, ibig sabihin, namamlastik ka na naman, Marcos Jr. Gusto mo makipagkasundo, pero hindi mo naman inaayos yung problema. 'Di ba? Gusto mo makipagkasundo pero hindi mo sinisimulan doon sa dahilan kung bakit kayo nagkaroon ng hidwaan. Now, tama ka. Pero ang tanong dito, sino ang namumulitika? Kasi may sinabi pa siya doon na ang mga Pilipino daw ayaw daw ng
ayaw na, nagsasawa na sa pamumulitika. O ang tanong, sino ba ang unang namulitika? Di ba kayo? So, ang masama kasi dito kung mapapansin niyo si Tobit Tiangco, di ba? Tobit Tiangco is trying to put dirt on Martin Romualdez's face, and at the same time, he is wiping the dirt in Marcos' faces. Kumbaga, dinalaglag niya si Martin Romualdez, isinisave niya si Marcos. Pinapalinis niya ang pangalan ni Marcos. So, which is parang politikong trapuhan ng mga datingan. Tapos ngayon, sino pa maniniwala sa inyo na yung mga unang sinabi nga ninyo ay hindi nyo na napanindigan? At lalo-lalo na, ito ang kredibilidad ng nagdaang eleksyon na maraming irregularities na nangyari. Kaya ngayon, ito, iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ang di umano'y privacy breach noong midterm election. Pahayag pa ng opisyal ng NPC, nagpadala rin sila ng kautusan sa COMELEC upang hingin ang kanilang panig kaugnay sa naturang issue. Si Crislin Catarong, magbabalita. Naglunsad ng investigasyon ang National Privacy Commission hinggil sa di umano'y privacy breach noong halalan. Ayon kay NPC Deputy Privacy Commissioner Jose Bellarmino II, noong Mayo 12, araw ng eleksyon, ay nakatanggap ang ahensya ng iba't ibang complaints at reports sa kanilang Facebook account at email na sprint@privacy.gov.ph tungkol sa pagpo-post ng voters list sa mga publikong lugar sa hallway o ng eskwelahan. Kaya naman, ani Bellarmino, nagbukas sila ng Suaz Ponte investigation. Ibig sabihin ho ng Suaz Ponte investigation on our own accord ng National Privacy Commission dahil sa mga reklamong to at mga report, not necessarily complaints, naglunsad tayo ng investigasyon. Dagdag pa ng opisyal, kasalukuyan nilang inaalam ang buong pangyayari at nakapagpadala na sila ng kautusan sa Commission on Elections o COMELEC upang kuhanin ang panig nito sa issue. Titignan ng NPC ang lohika o batayan ng COMELEC sa naging hakbang nito sa panahon ng midterm elections. Ano nga ba yung mga rasyonale sa kanilang paglalagay ng mga voters list sa public place? Ibig sabihin, kinakailangan ba yun gawin ng COMELEC instead of just the voters verifying their identity sa mismong loob po ng presinto? So ito po ay titingnan natin kung tama po ba ang kanilang ginawa at ano yung basihan ng kanilang ginawa. Sa ilalim ng Data Privacy Act, binigyang diin ni Bellarmino na may umiiral na tinatawag na Principle of Proportionality and Necessity. Sa ngayon, ani Bellarmino, hindi pa nila masasabing lumabag sa batas ang COMELEC, lalo't patuloy pa ang isinasagawang investigasyon at hinihintay pa ang opisyal na tugon ng poll body hinggil sa inilabas silang kautusan. Subalit ang tanong po ba, ano ba dapat ang pinopost sa voters list? Dapat ba na ipinost ang photo kasama ang complete name at ang kanilang mga address? Ito ba ay kinakailangan upang ma-achieve yung kanilang purpose? And ang purpose po nila dyan, I would surmise is para po mapadali ang pag-verify at paghanap ng botante ng kanyang pangalan. So, kinakailangan po ba yun? Ngayon po ay titignan natin ang kanilang rationale as to why they did that during the midterm elections. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Crislin Catarong, SMNI News. Ayun, bawal pala yun. Dapat pala sa private place. So, pag public, bawal. Okay? Kasi nga naman, magkakaroon ng access. Halimbawa, ako, may kaaway ako. Di ba? Okay, parang RJ, may kaaway ka. Tapos hindi niya alam ngayon yung address mo. Tapos makikita doon sa voters list, yung pangalan mo, pwede ka ngayon puntahan, abangan sa bahay mo, di ba? So ngayon, bawal pala yun. Dapat pala doon sa enclosed, halimbawa sa loob ng eskwelahan, doon mo kung magpapaskill. O kasi nasa labas lang eh. Oo, meron daw nakapaskill daw sa mga parang bakod lang ata ng eskwelahan, so hindi mo pwede yun. Mahirap yun sa mga may kaaway, ano? Oo. Oo. Tsaka, ewan ko hindi naman tayo para dahil gusto nating imbestigahan yan dahil bitter tayo. Hindi, wala tayong ganyan. Hindi tayo bitter. Ang gusto lang natin is maimbestigahan to ng maayos para doon sa 2028 election. Kasi mawawala na tayo ng tiwala talaga sa COMELEC kung andiyan pa yung si Garcia. Ay, oo. Yung diba, credibility ba? Dapat kung wala kayong ginagawang mali at wala kayong ginagawang masama, hindi kayo matatakot na imbestigahan yan. Partner Jay?
Grabe, no? Pati ba naman yun ni ginawa nila? Wala talaga din sa ayos tong Comelec. At eto, marami na rin sablay ang Comelec kasi marami na rin hinihingi sa kanilang netizen na may paliwanag nila. Unang-una sa 150 million na ginastos doon sa balota na ibinasura daw. Sabi nila, Hindi pa binasura natin daw. alam kung binasura na yun o ginamit. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung asan na ba yun, kung yun ba, binasura ba talaga. Kasi alam nyo, yung mga balotang yun, magagamit pa rin yun. Legit yun eh. Although mali yung mga number doon, pero magagamit pa rin yun, di ba? So, kasi katulad na lang yan, ang mga, hindi naman lahat ng politiko napalitan ng number noon eh. Ang napalitan lang, yung letter O, pataas. Yung diba? A hanggang letter O, parang hindi siya napalitan. Diba? Yung sabihin, si Mama Aquino, hindi napalitan ng number doon. Hindi napalitan yan. So, ibig sabihin, pwede pang magamit yun. So, yun, hinahanap ng mga netizen nyo kung nasan na yun. At kung ano ang paliwanag ng Comelec, hanggang sa kung ano-ano na yung inaano nila, kesyo tutukan daw nila ang vote buying, samantalang harap-harapan na silang binabastos ng mga kandidato na mga nagbo-vote buying. Doon pa nga lang, sa mga nagbibigay ng ayuda sa kanilang mga bayan, vote buying na yon. So hindi rin nila sinisita. So marami silang pa-segue or marami silang sinasabi ng mga pero hindi nila tinututukan yung dapat nilang tutukan. Katulad na lang nito, yung 18 million na overvoting na kailangan na nilang kailangan nilang maipaliwanag sa tao. At ang masakit pa dito, hindi pa nga tapos yung issue doon sa 18 million na overvoting, meron na naman silang panibagong issue. Yun nga, yung mga kapag Duterte, dinidisqualify nila. Katulad na lang nung si Duterte Youth. Duterte Youth at yung isa pang... So, nakakapagtaka dito kasi, biruin mo, yung mga ibang mga... Sa sobrang... tama nga yung sinabi ni Congressman Cardema na yung iba nga, ang daming kaso, convicted na, ang daming mga talagang maituturing na sila dapat yung ma-disqualify. Nabubulol lang ako, no? Okay lang yan. Tama ba? Okay lang yan. Pero ang nangyari, sila pa yung inuna na wala silang record ng korupsyon, wala silang record ng pandaraya, hindi silang mga convicted. Pero bakit sila yung pinag-iinitan? So dito, napakalinaw na kapag ikaw ay alam na nilang magiging kakampi ka ng mga Duterte, no? At usong-uso yan ngayon. Grave use of power ang tawag yan. Usong-uso yan ngayon na talagang ginagawa yan na kapag ikaw ay kakampi ng mga Duterte, tablado ka. Ang masakit pa dito, boto tayo ng boto, wala naman palang kwenta yung boto natin kasi Comelec pa rin yung nagdidesisyon. Ayun yung pinakamalala dito, no? Kasi biruin mo, boboto ka doon sa gusto mong tao. Kaso ayaw ng Comelec, walang saysay yung boto mo. So alam niyo sobra ng pangit ng ganitong larangan sa ating bansa. Sistema, no? Kasi isipin mo maigi, ang daming bumoto sa Duterte Youth. Ang daming bumoto doon sa mga sa mga party list na yon. Pero bakit mo hahadlangan? Bakit mo haharangan? Karapatan nila yon dahil binoto sila eh. Yes. No, ang dito, ang masakit kasi dito, yun nga, nakikita nga natin kapag Duterte or magiging kakampi ng Duterte, talagang inaaksyonan nila agad or sinasabotahe. Katulad na lang yan, yung ginawa na lang nila kay Pastor. Alam nila na isa sa ang SMNI at si Pastor sa mga kakampi at kaibigan ng mga Duterte. Ngayon, tignan nyo kung anong ginawa. Diba? So, ganyan na matatawag natin na napaka-baboy ng batas ng sistema sa Pilipinas, lalong-lalo na sa butuan. Kaya dapat ito ay matuldukan. Kasi kapag dumating ang 2028 election, diyan na tayo kabahan. Yun. Tama. Kasi ito kaya natin ginagawa ito para magkaroon ng kredibilidad ang 2028 election. Dapat ngayon, malaman natin kung mayroon ba talaga nangyaring
irregularidad o wala. Wala namang problema kung wala. Ang gusto lang natin, mapatunayan. Kasi ang dami nagre-reklamo ng mga Pilipino at even nakikita natin sa TV mismo biglang bumagsak yung boto, nabawasan ng 5 million. At yung pang ibang mga lumalabas doon sa resibo ng mga binoboto, talaga magkakaroon talaga ng napakalaking question mark doon. At ang isa pa dito, parang feeling ko pinamumunuan na tayo ng mga komunista. Kasi sino ba mga siga ngayon? Ito yung Duterte Youth, ibinoto yan ng 2,300,000 na mga Pilipino. Pero ang tumutulig sa kanya, yung kabataan, na ibinoto lang ng 300,000 na mga Pilipino. So, ibig sabihin, lamang na lamang itong Duterte Youth. Kaya nga lang sila pinag-iinitan dahil sa pangalan pa lang, Duterte Youth. Ito po ang kawalan ng balanse. Ito po ang tinatawag na grave abuse, and even the COMELEC ay nakikisali po dito. O nakikisali or nautusan, hindi natin alam. Kaya napaka-importante na huwag tayong tumigil hanggat hindi nabubuking ang katiwalian. O itong ginagawang hindi maganda kung meron man itong COMELEC. Kasi sa nakita natin, during the election and after the election and up until now, mga kapatid, ay talagang hindi po kapanipaniwala yung mga series of events na nakikita natin. No? So, hindi natin yung eleksyon nawalan ng kredibilidad at maraming question. Maraming question na pumapaloob ngayon sa utak ng mga Pilipino, lalo na katulad ng ganito. May nanlalo na nga ba? Bago pa man bumoto nitong eleksyon. Yan ang mga tanong ng maraming botante, maging ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales, na hayagang nagsasabi na may nagmaniobra sa halalan. Ang eksklusibong report mula kay Almar Forzuelo. Ito ang sigaw ng milyon-milyong Pilipino ilang buwan bago ang mismong araw ng halalan. Trending sa social media ang kaliwat kanang kilos protesta ng milyon-milyong Pilipino mula Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa iba't ibang lugar sa ibayong dagat. Bago pa ang halalan, ramdam ng marami ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa walang pakundangang korupsyon, abuso sa kapangyarihan at ang pagyurak sa karapatang pantao ng mamamayan. Kaya't upang sa mapayapang paraan, maipakita ang panawagan para sa pagbabago, ang eleksyon ang nakita ng taong bayan bilang paraan para wakasan ang tumitinding krisis at kahirapan. Ngunit kabaliktaran ang naging resulta. Marami ang nadismaya at hindi makapaniwala na hindi nanalo ang Duterte senatorial slate na inaasahan sanang magsusulong ng karapatan ng sambayanan at magpapatuloy sa mga nasimulang reforma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para kay dating Defense Secretary at 2025 senatorial candidate Norberto Gonzales, malinaw na nagkaroon ng dayaan noong halalan. Ako, ang pakiramdam ko talaga, medyo dadaya tayo. No? Sa eksplosibong panayam ng SMNI News, binigyang diin ni Gonzales ang kanyang pagkabigla sa pagkapanalo ng ilang kandidato na ayon sa kanya ay hindi pasok sa mga survey at ang mas matindi pa dahil sinusuka na sila ng taong bayan. Pati yung mga supporter nila mismo nagsasabi, oy, nagbilagro. Nanalo yung mga kandidato natin. Kaya para sa kanya, hindi pa man nagsisimula ang halalan, ay may mga nanalo ng kandidato. Anya, magkahiwalay ang operasyon ng umunoy dayaan sa lokal at pambansang antas. Sa national level, anya, malinaw na may kontrol na mula sa itaas, mula sa sentro ng kapangyarihan, maging ang pagkakaayos ng ranggo, batay sa dami ng boto, tila planado at sistematikong isinagawa. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ng karagdagang ebidensya ang kampo ni Gonzales ukol sa umunoy dayaan. Hinihintay na lang din daw nila ang resulta ng mas malalim na pag-aaral. Subalit sa inisyal na pagsusuri, kapansin-pansin umano ang pare-parehong pattern ng kanyang ranking sa napakaraming probinsya na isang indikasyon na posibleng may sistemang kumikilos sa likod ng resulta. Kaya para sa kanya, panahon na upang baguhin ang mismong sistema ng pagboto sa Pilipinas. Kaya unang-una, ang gusto kong makita, magkaroon tayo ng bagong electoral system. No? Yung electoral system natin, kahit anong sabihin natin, sa dami ng hindi nagtitiwala dyan, hindi dapat na yan ang electoral system na dapat gagamitin natin. Walang tiwala sa bayanan eh. Maraming nagdududa. Bakit mo pipiliting gamitin?
So, ibahin natin ang electoral system natin. Samantala, kaugnay nito, suportado naman ni Gonzales ang ginagawa ngayong kilos protesta ni Pastor Apollo C. Quiboloy laban sa COMELEC. Sinabi ni Gonzales na nais niyang mapabilang sa mga grupo o individual na nagsusulong ng tunay na pagbabago. At isa sa mga kinikilala niyang leader na may ganitong paninindigan ay si Pastor Apollo C. Quiboloy, ang spiritual leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Gusto ko sana na masali ako doon sa tama at totoo. At kailangan ng taong bayan natin ang mga mamumuno sa ganyang klaseng kilos. Huwag natin payagan na laruin lang yan o kung sino-sino. Pag nadinig ko si pastor na nagsasalita na talaga ng tunay na pagbabago, sali ako dyan. Sa huli, aminado si Gonzales na hindi magiging madali ang pagbasag sa kasalukuyang sistema, pero buo ang kanyang paninindigan na suportahan ang mga nais ng tunay na reforma. Marami na magpapayag, hindi susuporta ka na lang. Meron ako mga napipili na susuportahan. Sasali ako dyan. Ako, kilala ko naman si pastor malalim mag-isip yan Palagay ko, nararamdaman niya rin ang pangangailangan ng tunay na pagbabago. Lalong-lalo na sa electoral natin kasi yan ang namimili ng leader natin. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Okay, so ito mga partners, ang tanong dito, yung pinaka-importanting tanong na bago pa ba, may nanalo na nga ba, bago pa man mangyari ang botohan at ano masasabi nyo sa resulta ng botohan? Paring RJ. Ako, ewan ko pero nararamdaman ko dyan na parang kasi isipin mo, yung unang statement ni George Garcia is sabi niya doon, pag tapos na nakabuuhan, natapos na yung botohan, magpiprint ng 9 para ibibigay doon sa mga entities na sinasabi niya. Real time daw, real time. So, ang isip natin, maganda kasi alam na agad natin tapos ka agad Ngayon, dumating yung election, after election, ang sinasabi ni George Garcia is maghihintay pa daw. Magkakaroon ng delay. Oo, ng 15 minutes bago ma-send yung tapos may dumodoble pa nga na siyang sinasabi. I-send ng 2, tapos pag magsisend ulit, 3, 5 na. Tapos papatong daw yun, kaya nagiging magulo. Ngayon, yung kanila daw, sa COMELEC, real time. Kasi meron daw silang program. Ang nakakapagtaka dito, bakit sinasabi ng NAMPREL, na-delay daw ng 2 hours? Kasi naka-receive sila 8:50 8:59 or something. Oo, parang ganun So, yung kailangan muna bang ayusin bago isend doon sa mga entities kasi para magtali yung bilang nyo sa COMELEC at dyan sa mga sa mga entities na yan, ayun ang malaking tanong Bakit madidelay ng ganong oras? Kaya nga tayo automated voting Para mabilis. Para mabilis. Ano nangyari kung madidelay din pala ng ganong katagal? Okay lang sana kung madelay ng 15 minutes, okay yan. 15 minutes, 30 minutes, okay lang. Pero hindi umabot ng 2 oras. 2 oras. Ano to? Anong kalokohan to? Kaya magtataka ka talaga dito sa mga nanalo na to. Parang sadya Parang planado na eto na ang mananalo. Ang problema lang, siguro dahil nga ang focus nila is yung etong senatorial. Yung party list, siguro nakalimutan nila. Nanalo yung Duterte Youth, tsaka yung BH. Ngayon, wala silang magawa para gipitin yon. Wala silang magawa para hindi manalo yon kasi nandyan na Ngayon, ang style nila is hindi nila papaupuin. Ayan. Ayan ang parang nagiging problema talaga Hindi ko maisip kung bakit parang nagbubulag-bulagan ka lang, George Garcia, na hindi mo nakikita tong mga to. Ang bilis niya kasi magsalita Talagang papaikutin ka Kaya parang sasabihin mo na, uy, nga parang ganun Pero pag hinimay-himay mo yung mga sinabi niya, bakit ganun? Bakit wala namang laman. Bakit may delay? Bakit ganun katagal? Di ba? Yan. Pag hinimay-himay mo yung mga sinasabi niya, wala kang matututunan Kumbaga parang palusot lang, alam mo na palusot lang talaga. You know the reason why na binibilisan niya yung salita at medyo pa English pa? Ginagawa niya komplikado para yung taong nakikinig, hayaan mo na yan. Ang hirap-hirap, pahirapan ko pa sarili ko. Hindi pa babayaan na lang yung mga tao. Pero merong matatalino talaga na hindi papayag na babuyin ang eleksyon. Brother Jay.
Nanaginip ako. Ayun, oo. Yan ang hinihintay ng taong bayan eh. Yung panaginip mo nanaginip eh. na naman ako. Oo. Di kasi ganito, sa panaginip ko, may isang senador na naghahanda para sa darating na 2028 presidential election. Babae, lalaki? Wag muna. Soon. Wag muna. Soon natin pangalanan. Wag muna ngayon. So, eto kasing nangyayari kay Kiko at kay Bam, nakaprepare to sa mangyayaring eleksyon sa 2028. At yung tinutukoy ko sa panaginip ko, maaaring maging katandem nila yon sa darating na 2028. Parang kilala ko na. So ngayon, kaya hinadlangan lahat ng mga maaaring makapasok diyan sa Senado, katulad na lang yan ni Pastor at ng Duterte senatorial candidate, dahil magmumukha talaga silang kulilat. Kasi alam naman na natin na nawala na sa tinatawag na Nawala na sa ano yan? Agos. Hindi, nawala Itong na mga dilawan. Nawala na sa bolang kristal. hindi na Oo, makita. nawala na sila kung sa edad din, wala na sila sa kalendaryo. Oo. So kaya kailangan nilang medyo Magpalakas. magpalakas ulit. Siyempre, top 2, hindi na biro yun ha. Top 2 ka. Top 2, tsaka top 5. Parang pinamumukha nila sa tao na malakas pa rin sila. Nandito pa rin kami. Na nandito pa rin kami, hindi kami nawawala. Kung may pulangaw, may langaw. Oo. So kung may Tama yun. hindi ko lang hindi ko lang idinaretso, pero kung may may langaw. Yeah. So nagsanib puwersa na sila, 'di ba? So yan nga is naka-prepare talaga yan, yung nangyaring election na yan sa darating na 2028 election para kasi ang mangyayari kasi dalawang beses ako na naginip eh. Uy, grabe. Sige, isa pang panaginip. Ang nangyari kasi, dalawa eh. Sa kabila, dalawa din. Tulfo and Romualdez sa 2028, tandem. Wow, Tulfo No? Romualdez. Oo. Sa Dilawan. Sa Dilawan, Bam, tsaka yung nasa panaginip Bam, ko. oo. Yun, silang dalawa. Parang kilala ko na. Pero dito So sa... ngayon, sa Duterte, hindi pa natin masasabi yan. Wala pa eh. Wala pa. Malay mo, di So, pastor yan. yan talaga. Ngayon, masasabi na natin na preparado na yan sa darating na 2028. Hindi nyo napapansin, mamaya ko nabasahin yan, hindi nyo napapansin na bakit biglang bumait si Marcos. Oo, Kasi mali sila, napagtanto nila na mali yung strategy ng campaign nila nung nakaraan. Talagang naramdaman nila na, ay, pangit, hindi nagustuhan ng tao. Nagbabait-bait. Kaya ngayon, kailangan nilang bumait-bait para pagdating ng mga ilang taon, parang tanggap na sila na, alam mo na yun, magaling maglaro. pero sa Diversional, gano'n. No? Pero sa palagay nyo, kaya ba bumait si Marcos dahil baka tumakbo siya ng senador sa 2020? Malamang. Malamang. Sa alamang. Tatakbo yan. It's either congressman or senador. Malamang. Or congressman at senador lang talaga. Hindi na talaga Mapalala bibitawan, no? Hindi talaga Andyan pa rin bibitawan. yan. Kasi alam mo ba tatakbo siya? Mabubulok sa kulungan yan pag hindi tumakbo yan. Kailangan, meron pa rin siyang power, kahit senador o congressman, para kahit papaano, meron siyang mahahatak pa rin. Immunity, no? Immunity. Actually, wala na siyang immunity. Ang may immunity ng Vice President. Sabagay, tsaka, tama. Tsaka Vice President, President, Speaker of the House, tapos yung Senate President. Pero bago mo muna basahin yan, okay? So, doon sa tanong na may nanalo na nga ba bago pa man dumating ang election? Sa tingin ko meron. Kasi pagbasihan na lang natin, yung mga boto ng Duterte, doon sa absentee voters, panalo ang Duterte. Lahat, nandun. Si Pastor Apollo Quebuloy, number 10. At itong absentee voters, mga kababayan, nire-representa na nito yung buong Pilipinas, yung Luzon, Visayas, Mindanao. Dahil sa Luzon, Visayas, Mindanao, may teacher, may sundalo, may pulis. So sila na po ang bumubuo dyan. Mas credible pa po ito doon sa tinatawag natin ng mga bayad na survey or yung hindi bayad na survey. Mas credible pa ito. Kasi ito, totoong damdamin ng mga Pilipino. So, ibig sabihin, itong mga matitino natin, naniniwala ako na may pag-asa pa Pilipinas. Dahil doon sa resulta ng absentee voters. Kasi ang mga bumoboto dito, yung mga sundalo, mga pulis, mga teacher, mga media, ang mga nagtatrabaho sa gobyerno. So now, ibig sabihin, may pag-asa pa ang Pilipinas dahil itong mga kapulisan natin, tsaka yung mga army, ay talagang naghahanap pa rin talaga sila ng matino, ng pagbabago. Nilaglag nila yung alyansa at binoto nilang lahat, yung karamihan sa mga Duterte candidates. Nakuha nga halos lahat ni Senator Bongo. Yung 51, out of 51,000, 45,000 ang nakuha ni Senator Bongo. So, ganun kalupit yung boto na nag-gunner ng
Duterte. So may pag-asa pa po tayo. Tama ang ibinoto ng taong bayan. Tama ang binoto, kaso mali ang ilinabas ng machine. Maling pangalan ang inilabas ng machine. Kaya napaka-importante na magkaroon talaga ng manual recount para mawala yung agam-agam or yung duda ng mga Pilipino na tayo po talaga ay dinaya, which is very visible naman. Samantala, nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng pamunuan ng NCRPO laban sa mga commander nito. Isa sa mga dahilan, mayroon pa raw mga pulis na gumagamit pa rin ng cellphone kahit sa gitna ng duty. Si Paul Montibon, magbabalita. Pinaiimbestigahan ngayon ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang ilang commander nito dahil sa umunoy pagtatakip sa kapalpakan at kapabayaan sa trabaho ng kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng isinagawang internal monitoring sa ilalim ng surprise red teaming operations sa Metro Manila, kung saan 2 araw na minanmanan ni NCRPO Regional Director Police Brigadier General Anthony Aberin ang mga distrito upang alamin kung maayos nga bang gumagampan ng tungkulin ang kanilang mga pulis. Ilan sa mga tumambad na seryosong paglabag, walang presensya ng mga pulis sa mga lugar na mataas ang daloy ng trapiko, sa mga terminal at iba pang matataong lugar sa Metro Manila. Nadiskubre rin laganap ang paggamit ng cellphone ng mga pulis habang naka-duty na matagal nang ipinagbabawal ng NCRPO, maliban na lamang kung may emergency. Bukod pa rito, ilang pulis umano ang nahuling naglalaro ng online games habang naka-duty, na isang malinaw na anyo ng kapabayaan at kawalang disiplina na direktang sumasalungat sa layunin ng kanilang pagkakatalaga sa lansangan. Kapansin-pansin din ang kakulangan at sa ibang lugar na tuluyang pagkawala ng mga pulis sa mga itinalagang police assistance desk at mga posting. Bagay na lubhang nagpapahirap sa publiko na agad makalapit kung may reklamo, sakuna o insidente ng krimen sa kanilang paligid. Dahil dito, agad na sinibak sa pwesto ang mga commander ng mga pasaway na pulis. Kasama rin dito ang pagsasailalim sa kanilang mga tauhan sa karampatang proseso batay sa umiiral na batas. Pinalitan na rin ng bagong hanay ng mga pulis ang mga opisyal na tinanggal sa pwesto dahil sa nasabing paglabag. Muling pinaalalahanan ng PNP ang kanilang mga tauhan. Walang sinisino pagdating sa paniningil ng pananagutan, lalo't patungkulin ng mga matataas na opisyal na maging ehemplo sa disiplina sa gitna ng mga kontrobersiyang sumisira sa imahe ng pambansang pulisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Alright, so yun, no? Sa akin ako, actually, kahapon nung napanood ko yung Iglesia ni Cristo na nag-discuss regarding doon sa tawag dito sa absentee voting, medyo bumalik yung respeto ko at pagalang doon sa mga kapulisan dahil totoo naman na hindi naman talaga lahat ng mga kapulisan masasama. Medyo sumusunod lang talaga sila. Kumbaga may hierarchy talaga yan sinusunod. Kung ano sinasabi ng amo, yun din ang ipatutupad sa baba. Pero dito, ito po, silent protest po kasi yun Yung para sa akin, silent protest yung absentee voting. Ibig sabihin, hindi sila kumakampi doon sa mali at mas gusto nila yung tama talaga. Naramdaman nila kung saan sila papanig. So ngayon, nagkakaproblema lang tayo dun sa mga opisyal Sa mga opisyal na pabaya na tinotolerate yung mga masamang gawain. Dahil siguro, dahil may alas din na hawak yung kanyang mga bata laban sa kanya. Kumbaga, kung may masamang gawain yung leader, syempre, tolerate niya yung kanyang miyembro para hindi magkabukingan or walang mag-leak o kaya lumabas na hindi kaaya-ayang impormasyon sa publiko. So, parang nagtatakipan. Yun po ang pinakamadali, pinakasimpleng term. So, ngayon, ang problema talaga nandun sa leader. Sa leader talaga, sa opisyal, ang problema. Kung yung leader matino din ang pinamumunuan. Pero kung yung leader ay ang pasimuno, wala tayong maasahan dyan, kundi mga tiwali din yung kanyang pinamumunuan. Pare RJ. Kung ang leader, tulala. Oo. Siyempre, tulala din ang nasa baba. So parang parang hindi natin maiiwasan talaga yan na may mga pasaway talaga na pulis. Pero maraming maaayos dahil may mga classmate akong pulis, matitikas yan. Taga Cavite. Maayos yung mga yan. Pero yung depende kasi yan talaga sa namumuno. Sabi mo nga partner, kung sablay lang mumuno, sablay talaga ang magiging ang nasa baba. Kasi
bakit kita susundin kung pulis ako? Tapos ikaw yung namumuno, bakit kita susundin? Ikaw nga hindi nasunod eh. Ang dami mga ginagawang kalokohan. Malamang, yung mga bata niya, ganun din. Ganun din ang mangyayari. Eto hindi ko alam pala na bawal to na bawal pala mag-cellphone ng mga pulis pag nasa duty. Hindi ko alam yan. Pero, syempre, paano ka nga naman magiging mabuting ehemplo kung hindi ka ikaw nga nagpapasunod sa batas. Kung sa simpleng bagay hindi mo kayang gawin, umalis ka na rin dyan. Kasi yan ang yan ang pulis di ba? Ang mga pulis ang nagpapatupad ng batas. Di ba? Kung hindi mo kayang gawin yung simpleng bagay na hindi mag-cellphone, simpleng bagay simpleng bagay lang yan Kung yan simpleng bagay hindi mo magawa, paano ka pa pagkakatiwalaan sa malalaking bagay? Kaya nga yung sinabi ko sa aking vlog, na babalik na naman tayo kay Marcos. Ang gusto niya kasi yung malalaking project. Pero yung maliliit na bagay, kung hindi mo magagawa yung maliliit na bagay, bakit ka pa maghahangad ng malaking bagay? Di ba, mga partner? Yes, simulan mo sa maliit. Maliit parang nagiging complacent na yung mga police na, di naman tayo mahuhuli. Kasi weak naman yung Oo, parang ganun. Ganyan. Parang, Partner Jay. Pwedeng bawal mag-cellphone pero pwedeng mag-shabu. Ay, joke lang. Uy, bad yun, bad yun. Kasi, di ba, sabi nung Chief PNP, parang, baka mamaya ganun din kasi gawin niya kaya lang kaya lang gumagamit yung mga police kasi gusto nila, wag nag-OT, overtime. Yung ma-extend, yung kanilang oras. Parang hindi ko nila lahat Hoy, Des, lahat mo sabi mo Bahala ka dyan, Bawal mag-cellphone pero pwede mag-shabu. Joke lang. Hindi naman lahat na. Pero ito yung pinakamaganda dyan. Alam niyo itong cellphone, medyo, para sa akin mababaw to mababaw na dahilan para ipagbawal mo sa mga kapulisan. Kasi minsan, antok. Panglaban din yan ang cellphone. Pero siguro, ang tanong lang, may break time ba na naibibigay na tamang oras na break time sa mga kapulisan? Kasi kung meron naman, dapat medyo talagang bawasan yung pagse-cellphone. Dapat ang gawin, tanggalin yung cellphone, ipagbawal, medyo habaan ng konti yung oras sa break time ng mga kapulisan. Alin, ang cellphone? Tsaka yun, yung mga surrender ng gamit nila din talaga. Tsaka pagtatahi ng bulsa. Yan, may isa pa yan, Pero ang pinaka dapat solusyonan yung mga pulis na kasali sa mga smuggler. Yan. Yung mga pulis na protector ng mga kriminal. Protector ng mga sindikato. Yan ang una dapat na aaksyonan nila. Hindi yung kasi cellphone wala maliit naman na bagay. Maliit na bagay yun Actually, importante yung cellphone. Pag may emergency, kailangan mo ng cellphone. Pero yung ang tagal ko nang inaantay na magkaroon or magsagawa ng talagang inspeksyon ng mga leader ng mga kapulisan sa mga kapwa nila pulis na baka may mga kapulisan tayo na bumalik na naman sa dating gawain. Na baka may mga kapulisan tayo na sumasanib na naman sa mga or naikipagkuntsabahan sa mga drug lords, sa mga sindikato, katulad na lang ngayon, usong-uso ngayon. At nauuso na naman yung mga kidnap na yan, kidnap for ransom, di ba? So hindi ko naman sinasabi na mga pulis ang pasimuno, pero kadalasan may mga nadadawit, nasasangkot ng mga kapulisan natin. At hindi ko rin nilalat. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin ako na mas marami pa rin mabubuting mga kapulisan kaysa sa mga masasamang kapulisan. Master. Tama, dito sa atin sa Pilipinas kasi, kung patuloy tayong magsisilipan, walang mangyayari Dapat kung ikaw nandyan na, nilagay ka nandyan sa pwesto na yan, trabahuin mo. Yung mandato mo, gawin mo. Hindi yung isisisi mo pa sa iba, di ba? Dapat ganun ang mentalidad ng mga leader natin sa Pilipinas, no? Yung nagkakaisa ba, yung nawawala yung hidwaan, at ito nga yung ito nga sana yung purpose ng eleksyon na ito para matanggal na yung mga leader, yung mga naglilideran, yung mga trapong politiko. Kaya lang,
Siyempre, kung yung COMELEC ang nagpasya kung sino mananalo, wala po tayong magagawa dyan. Pero samantala naman, eto, medyo sa positive vibes naman tayo. Matapos ang matagal na bangayan sa pagitan ng pamahalaang panlunsod at panlalawigan ng Cebu, may bagong pag-asa para sa pagkakaisa sa ilalim ng bagong liderato dyan sa Cebu. Si Eileen Navarro ang magbabalita. Tila matutuldukan na ang hindi pagkakasundo ng alkalde at gobernador dito sa Cebu. Malalim ang naging giraan ng dalawang lider na sina dating Mayor Mike Rama at Governor Gwin Garcia. At nitong nakaraang halalan, nagdesisyon na ang mga Cebuanon na tila ayaw ng mga ito ng mga lider na nagkakabahabahagi. Sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang matagal na hidwaan ng mga naunang opisyal, nagpakita ng pagiging bukas sa pagkakaisa sina Mayor-elect Nestor Archival ng Cebu City at Governor-elect Pamela Baricuatro ng Cebu Province. Sa ginanap na open-line forum nito lang Mayo 20, tiniyak ng dalawang bagong halal na lider ang hangaring ayusin ang mga hindi napagkasundoang isyu, kabilang na ang kontrobersyal na 93-1 lots na matagal nang pinag-aagawan ng lungsod at lalawigan. Matatandaan na noong 2016 ay nagkasundo ang dating gobernador at alkalde na ipasa sa lungsod ang mga lupaing matagal nang tinitirhan ng mga residente ng Cebu City. Ngunit binaway ito ng kasalukuyang administrasyon noong 2019 matapos itong makitaan ng Commission on Audit ng umano'y discrepancies sa transaksyon dahilan ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang pamahalaan. Nagpatubad si Governor Garcia ng bagong sistema kung saan kailangang bilhin ng mga residente ang lupa sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund. Ngayon sa pamunuan ni Baricuatro at Archival, malinaw na bukas ang dalawa sa pagresolba ng anumang isyu na matagal nang di napagkasunduan. Ang title sa 93-1 nananato. So that's very clear. But somebody from the city government gikuha ang atong title, gihatag dito pagbalik sa provincial government. Mga amigo ng provincial government works, naana mo ang title, amo ni. But they don't realize that the agreement is already done, completed na. Umaasa si Archival na magkakaroon ng kaayusan at pagkakaisa sa pamunuan ng syudad at probinsya. Now, if there would now be a harmony between the city government and the provincial government of how to handle this, then of course this will now push through. Kaya klaro naman kayo ang 93-1 ang dagiyang syudad. Samantala, tiniyak naman ni Governor-elect Baricuatro na igagalang niya ang mga naunang kasunduan ng kanyang mga sinundan sa pwesto. Honor kung unsay mga previous agreements sa previous governors before nako, no? Because that's one good sign of leadership good. Nga ang imong mga predecessors at imo sa i-honor, no? Don't worry, Mayor, I will collaborate with you and my lawyers are looking, my team of lawyers already looking into that. Marami pang issue ang hindi napagkasunduan ni Garcia at Rama, tulad na lamang ng Metropolitan Cebu Water District dahil umuno sa panghihimasok ng gobernadora sa mga usaping may kinalaman sa lungsod. Bukod dito, nagkaroon din ang dalawa ng kontrobersiya sa Cebu Bus Rapid Transit Project kung saan nag-file si Rama ng reklamo laban kay Garcia dahil sa pagpapatigil nito ng proyekto na nasa harap ng Kapitolyo. Tunay ngang walang magandang dulot ang pagkakabahabahagi. Ang pangudlad ng isang lugar ay nasa pagkakaisa. Ano man ang kulay mo sa politika, mahalaga pa rin ang isang pag-iisip at isang layunin. At iyan ay ang gawing mas magaan at mas maunlad ang estado ng pamumuhay ng bawat isa. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Eileen Navarro, SMNI News. Ayun na nga. Parang kasing nakikita ko dyan kay Gwen, Mangukulam. Ay, hindi. Ay, sorry. Sorry na. Ang ganda-ganda kaya nun. Nadulas ako. Para siyang Nadulas lang. Ganda puro nga puro retoke na. Sorry. Nadulas lang. Para kasi siyang masyado siyang insecure kay Mayor Rama, Di ba crush niya si Mayor Rama? Oo, pwede, no? Pwede. Guwapings yun eh. Guwapito yun. Nakita ko na sa personal yun. Pero abangan nyo mamaya, si Mayor Rama nandito yun. Nandito ba? Kasi yung mga tindigan ni Mayor Rama parang action star, di ba? Action star, na pang-artistahin talaga.
Siguro hindi siya pinapansin. Gustuhin ng mga mangkukulam eh. Sige na. Sige. Ay, baka hindi niya pinapansin eh. Kaya nagpapansin. Yan. Kung hindi talaga, parang ang nangyayari talaga may insecurities, di ba? Buti napalitan na. Napalitan na siya ngayon. May pag-asa na nga daw. Kasi ang alkalde at ang gobernador, magkasundo. Ayun ang maganda. Kasi hindi aasenso ang bayan pag nag-aaway-away ang isang city. Yes. Kung magkakagulo kayo na magkakagulo, ang mangyayari dyan, imbis na may project o may mga magagandang magawa, may magagandang proyekto, away-away na lang ang mangyayari. Kidnan nyo ang Davao. Ang ganda, di ba? Yes. Kasi magkasundo ang mga Duterte, syempre. Yes. Family sila. At mayor, tsaka vice. Walang mangyayari sa city natin kung ang papairalin nyo ay yung pride. Hindi yan ang ibig ko sabihin hindi yan lalago kung puro na lang kayo bangayan, 'di ba? Kung tutuusin, ang tagal-tagal mo na diyan. Puro pa rin na insecure. Kasi kung tutuusin, matagal ka na diyan, dapat relax ka lang. Yes. Ngayon napalitan siya, landslide. So ibig sabihin, ayaw na talaga ng tao sa mga ganyang nangyayari dyan sa Cebu. Ayaw na ng awayan. Mga party. Speaking of mangkukuhay mo, wag. Kay former Governor Gwen Garcia. Ano pa ba asahan natin dyan? Bata ni Marcos yan. So, sablay talaga. So, di kasi ako nakapunta ako ng Cebu at nagtatanong-tanong din ako doon. At wala namang talagang naging okay naman nung panahon ni Mayor Rama doon. Sadyang may hadlang nga, yung ginagawa ni ginagawa ni Gwen doon sa Cebu. Sabi ko nga, ano pa bang asahan natin doon? Alam nyo naman, yung mga pumapanig at kumakampi kay Marcos Jr., talagang sablay yan. At bilang last message ko, kaya nga, katulad niyan. So, kailangan talaga na lahat ng mga leader sa iba't ibang panig ng mundo, at lalo dito sa bansa natin, dapat magkakasundo. Yan. At laging pantay sa isang desisyon. Tama. Hindi dapat magkakasalungat. Kaya isa na rin tong nangyayari ngayon na aral sa atin. Kaya sa darating na 2028 election, talagang wag na kayong magpabudol. Doon tayo sa talagang alam natin na may maitutulong sa bansa natin, Master. Tama yun. At napaka-importante ng unity. Yung tunay na pagkakaisa. Hindi yung kaplastika na pagkakaisa. Gusto mo lang makaisa. Doon tayo sa tunay na pagkakaisa. Ito, makikita natin ngayon at abangan natin kung ano talaga ang let's see and wait what Pambaric 4 has to offer in Cebuanos. Kasi napakaganda ng Cebu Ang ganda talaga ng Cebu. Gustong-gusto mo, bilambalik na ako dyan sa Cebu. Napakaganda ng mga tourist destinations dyan. Kaya lang, nagkakaalit-alitan. Kaya doon nasisira. Pero ngayon... May aswang sorry. Hindi, yung aswang kasi sayaw na sayaw mag-isa Si Mayor Rama kasi hindi pinapartneran sumasayaw-sayaw Anyway, dapat magkaisa po talaga yung tunay na pagkakaisa. So, let's hope for the best for our country. At sana, itong mga sinasabi ng ating presidente ay totoo. Pero nandyan pa naman Meron pa naman mga matitino na nagbabantay sa ating bansa, nagbabantay sa mga Pilipino. Nandyan pa rin naman si Pangulong Duterte. Nandyan si Pastor Apollo Sigibuloy. Na sigurado ako magsasalita pag may nakitang hindi maganda na ikakapahamak ng sambayan ng Pilipino. So, mga kababayan, marami pa sana tayong sasabihin. Kaya lang, kulang na naman tayo sa oras. Marami pang panaginip sana. Bukas na lang ulit. Kita-kita po. Wait, may babatiin ka ba? Babatiin mo muna. Hindi ka na makalimutan. Binabati ko yung mga yung kumpare ko, si Paring Prince, Maring MJ at sa aking inaanak. Magandang gabi sa inyo. Binabati ko pala yung lahat ng galit sa Banateros. Peace na tayo yung mga hindi nila nabating dalawa, batiin ko na kayo lahat. Yung hindi nila nabati, akin na yan. Okay, sige. Magkita-kita po tayo muli mga kabanateros dito lang sa SMNI Pagtama, Palakpakan, Pagmali, Banatan. Ako po si Master Judea. At ako naman si Jay Guevara. Ako naman po si Paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.